Arestado ang isang Chinese na nagbebenta umano ng mga peking pera sa Pilipinas na kadalas ay iniaalok niya sa mga kapwa dayuhan. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas may paalala sa publiko. Nakatutok si John Consulta. Pagkatanggap ng pera ng kanilang target, pinalibutan ng NBI Cybercrime Division at Bangko Sentral ng Pilipinas ang dayuhang ito. Hinuli ang dayuhan sa traffic operation dahil sa pagbebenta umano online ng mga piniking Philippine currency. Lumalabas sa ating investigasyon na itong ating subject ay isang Chinese national. Overstaying na siya dito sa Pilipinas. Isa sa mga ibinebenta niya dito ay yung ating bagong series ng pera, yung polymer banknotes natin. Yung 100 pieces na 1,000 peso bill, binebenta niya ng 33,000. Kaliwaan yun. Kaliwaan, cash basis. Ayon sa NBI, kadalasang binebenta ng suspect ang kanyang mga kapwa dayuhan. Kadalasan, mabilisan at kaliwaan ang mga transaksyon. Pinailan natin siya ng violation ng Article 168 ng Revised Penal Code. Ito yung illegal possession and use of counterfeit banknotes in relation to RA 10175, yung Cybercrime Prevention Act, dahil ginagawa niya itong transaction niya online. Paalala ng mga otoridad sa ating mga kababayan. Maging listo at mapanuri, lalo na ngayon nga, malapit ng panahon ng Kapaskuhan, suriin po natin yung mga pera na tinatanggap natin. Paalala ni BSP, maging mapagmatsyag tayo sa mga fake money, especially nowadays na halos lahat ng bagay ay ibinibenta na online. So doon pa lang pera ibinibenta online para kumita ng pera, di ba? Kanduda-duda na yon. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. May kumikita umano kaya may mga kasong iniimbestigahan sa Ombudsman na may inordinate delays o labis ng naantala, ayon po yan kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Isa yan sa mga tinetrace na umano ng kanyang opisina. At nakatutok si Salima Refran. Nagulat mismo si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa halaga ng hindi umano na-recover ng gobyerno sa mga sangkot sa katiwalian, pero na-dismiss ang kaso dahil sa labis na pagkaantala. I got word that the government lost close to 600 billion pesos in cases because of inordinate delay. Hindi ko alam kung accurate. Nanlaki yung mata ko nung sinabi yan, pero dapat tingnan natin Para kay Remulla, may magagawa pa para pabilisin ang mga kaso. Walang matutulog dapat. Everything has to move. Yung mga losses ng government due to non-feasance. Kasi hindi natin ginagawa yung duty natin, we don't go all out. Dapat tumigil na yan. May kumikita rin umano para di umusad ang ilang kaso na tinetrace na nila. Mayroon pang sinasabing parking fee sa mga kasong fina-file, pinaparada lang, nawawala, natutulog ng ilang taon, tapos wala nangyayari. We have to stop this habit. Inordinate delay is an unreasonable, unjustifiable, and excessive lapse of time in the conduct of preliminary investigation or trial that violates the constitutional right to speedy disposition of cases. Justice delayed is justice denied, ika nga. Pero minsan, naaabuso rin ang pagmamadali sa paglilitis ayon sa isang eksperto. Minsan, nagiging excuse ito upang i-dismiss ang mga kaso laban sa mga makapangyarihan kapag yung gobyerno ay hindi ganun kaporsigido sa pagpoprosecute sa kanila. Kaya balak ni Remulla na sinsinin na ang pangangalap ng ebidensya at case building sa pagpoproseso pa lang ng reklamo bago pa ang mismong paglilitis. Plano niya rin paikliin ang evaluation ng mga reklamo sa 3 araw na lang at ang preliminary investigation sa 60 days o 2 buwan na lang. At kung ngayon, probable cause o sapat na dahilan para kasuhan ng isang tao lang ang dapat maabot ng ebidensya, sa mga susunod, bago isampa ang kaso, dapat sapat na ang ebidensya para makakuha ng tiyak na panalo sa paglilitis o conviction. Kaugnay ng flood control hearing sa Sandigan Bayan, may napagkasunduan na. Continuous trial ang aming hihingin sa lahat ng kaso
Basta't na kompleto ho namin ng ebidensya, na i-file namin doon, ready to litigate po kami at ready ho kaming ipresenta yung ebidensya. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Nakipagkasundo ang DPWH sa ilang grupo para mapadali ang pagsusumbong kaugnay ng katiwalian. Nakatutok si Mariz Umali. Sa gitna ng investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects, pumirma ng kasunduan ang Department of Public Works and Highways o DPWH, Caritas Philippines ng CBCP, Mayors for Good Governance at Taong Bayan's Action for Participatory, Accountable and Transparent Governance o TAPAT. Layo ng kasunduan na palakasin ang citizen-led oversight system kung saan ang mga mamamayan, lokal na pamahalaan at simbahan ay magiging katuwang ng DPWH sa pagbabantay at pag-uulat ng mga irregularidad sa mga proyekto ng infrastruktura sa buong bansa. Matagal nang nangyayari sa DPWH at iba pang ahensya sa gobyerno is because these things are done in secret. Kaya po nakapagnakaw ng bilyon-bilyon yung mga luko-luko dun sa First District ng Bulacan. Kasi siga-sigagan po yun eh. Kaya sa mga susunod na linggo ay ilulunsad ng DPWH ang isang online portal kung saan nakalista lahat ng kanilang proyekto, pati halaga ng mga ito, status at mga kontratista. Handa naman ang mga alkalde na magsagawa ng sariling investigasyon at verifikasyon sa mga proyekto sa kani-kanilang nasasakupan. We have the mandate to make sure that any anomaly that comes to our attention, we can actually initiate investigation. And from there, we can have the case folders prepared, and after that, we can turn it over to the ICI for them to review it and improve it further. On the side of, we will also furnish the DPWH. Sa pamamagitan nitong Social Action Ministry natin sa lahat ng dioceses all over the Philippines, ay tutulong kami sa proyektong ito na i-monitor yung mga project na ginagawa at maaring ghost project o maaring, substandard project. This is a venue and an opportunity for people to channel their anger into a productive, sustainable audit and demand for accountability for our country. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok 24 oras. Mariing kinondena ni Bulacan 6th District Representative Salvador Pleito ang pagtukoy sa kanya ng ombudsman bilang sangkot sa umunoy anomalya sa mga flood control project. Ayon kay Pleito, handa siyang makipagtulungan sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC o sinumang otoridad para lumabas ang katotohanan. Hiling niya sa publiko, iwasang bumuo ng konklusyon o magpakalat na hindi beripikadong impormasyon na makasisira sa kanyang reputasyon. Kahapon, tinukoy ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla si Pleito, pati ang magkapatid na sina Benguet Representative Eric Yap at ACT-CIS Party List Representative Edvic Yap na nakatanggap umano ng pera mula sa mag-asawang kontratista na sina Curly at Sara Diskaya. Batay umano yan sa pagsusuri ng AMLAC sa daloy ng pera sa mga account. Wala pang pahayag ang magkapatid na Yap kaugnay nito pero dati nang itinanggi ni Eric Yap ang pagkakasangkot sa issue ng flood control. Mga kapuso, nawala na ang low pressure area na dating bagyong Salome. Pero magiging maulan pa rin sa malaking bahagi ng bansa sa weekend dahil sa iba't ibang weather systems. Ayon sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang umiiral sa Palawan, Visayas at Mindanao. Easterlies naman sa silangang bahagi ng Luzon at localized thunderstorms sa ibang bahagi ng Luzon. Umiiral din sa extreme northern Luzon ang shear line o yung pagsasalubong ng mainit na easterlies at malamig na northeasterly winds. Bukas, umaga pa lamang, may ulan na sa Luzon, partikular sa silangang bahagi. Pagdating sa hapon, halos buong Luzon na ang ulanin. Sa Visayas, mula tanghali hanggang gabi, may posibilidad ng pag-ulan. Ganon din ang inaasahan sa Mindanao kung saan posible ang minsanang malalakas na ulan. Sa linggo, malaking bahagi rin ng Pilipinas ang uulanin lalo na pagdating ng hapon. Posible ang mahihina hanggang malalakas na pag-ulan sa ibang lugar lalo na sa Mindanao. Kaya maging alerto sa posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Metro Manila, sa bandang hapon at gabi, posible ang pag-ulan ngayong weekend. Ayon sa Pag-asa, posible sa susunod na linggo ay magsimula ng umiral ang amihan o northeast monsoon.
Natunton sa Quezon City ang isang construction worker na nahaharap sa kasong panggagahasa sa Biliran. Nakatutok si James Agustin. Matapos ang halos 6 na taong pagtatago, naaresto na ng pulisya ang 42 anyos sa lalaking construction worker na wanted sa kasong rape sa Naval, Biliran. Natuntun siya sa kanyang pinagtatrabahuhan sa Barangay Bagbag, Novaliches, Quezon City. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng impormasyon na sa Metro Manila nagtatago ang akusado. Tinapo natin ang ating tracker team at nung tingnan nalaman na sa kasalukuyan ay nagtatrabaho siya sa isang construction site. So nung chinek natin sa construction site, ayun, na-confirm natin na siya nga yung may warrant of arrest. Sa imbestigasyon, 2019 nang kinasuhan ng akusado ng nooy 19 anyos na babaeng biktima. July 2020 nang inilabas ng korte ang arrest warrant laban sa kanya. Nung kinasuhan daw siya, umalis na siya sa Biliran. At pumunta na siya dito, nakipagtrabaho sa mga construction companies. Ang mga construction, kasi, walang hinihinging police clearance. Una sa most wanted persons list ng Eastwood Police Station ng akusado. Ayon sa kanya, may relasyon umano sila ng biktima at nagkaanak pa nga raw sila. Nag-uusap naman po kami ng babae na parte sa namin, pero kung parang lang yan po kasi parang sinakyan lang po ng politika yan eh. Ano ibig sabihin? Yung parang pinilit lang po ang babae na kasuhan pa po ako. Kasi? Gano'n na, magjowa naman kami. Nakapag-return of warrant na ang pulisya, tinihintay na lang commitment order mula sa korte. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok, 24 oras. Nakahanda na ang draft ng NAPOLCOM resolution para imbestigahan ang mga pulis na idinawit sa kaso ng mga nawawalang sabugero. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairman and Executive Officer Rafael Calinisan, itinitiempo lamang ng komisyon ang paglalabas ng desisyon sa resolusyon ng Justice Department. Hindi muna ilalabas ng NAPOLCOM ang resolusyon nila para madaling mahabol ang mga sangkot sakaling ipaaresto sila ng korte. Kumpiyansa naman ng NAPOLCOM na matatapos nila ang pagdedesisyon sa loob ng 60 araw. Hindi lang swimming ang ine-enjoy ng ilang bumibisita sa Talok Falls sa Lasam, Cagayan. Agaw pansin kasi ang bahagi ng falls na tila hugis mukha ng tao. Ang malaking rock formation na yan, kahawig ng mga Moai statue na matatagpuan sa Easter Island sa Chile. 12 metro ang taas ng falls na may malinaw at malamig na tubig, kaya perfect para sa mga gustong mag-unwind. Sabi ng mga bumisita, mangilan-ilan pa lang ang nakakapunta sa lugar dahil sa layo nito mula sa bayan, pero worth it naman dahil sa ganda ng tanawin. Ilang pang mambabatas ang naglabas ng kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, kabilang sila Senador Sherwin Gatchalian at Kiko Pangilinan. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Batay sa inilabas niyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, lumalabas na nasa mahigit 89.5 million pesos ang halaga ng yaman ni Senador Win Gatchalian o net worth. Ito rin ang kanyang net worth dahil wala siyang idineklarang liabilities. Nasa mahigit 38,000 pesos ang idineklara niyang cash sa bangko. Konting movement lang naman yung aking assets because nung naging public servant ako, hindi ako masyadong personal activity. So, nagbenta lang ako ng shares, I think, 6 years ago, 7 years ago. And then after that, wala namang masyadong movement. Sabay naman naglabas ng SALN sina Liberal Party Chairperson Senator Kiko Pangilinan at mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. Mahigit 26.7 million pesos ang halaga ng mga yaman ni Pangilinan. Ito rin ang kanyang net worth dahil wala siyang idineklarang utang. Hindi natin maaaring hilingin ang transparency kung hindi natin ito isasabuhay. Hindi natin maaaring kondenahin ang katiwalian habang kinukonsinti natin ito sa sariling bakuran.
10.7 million pesos naman ang halaga ng mga yaman ni De Lima. Ito rin ang kanyang net worth dahil wala rin siyang idineklarang liabilities. With the example already shown by the speaker, umaasa kami na mas marami pa ang susunod na i-disclose na wag nang maghintay ng either batas o maghintay ng request from anyone, from any citizen na or from media. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Break muna sa bakbakan at aksyon si Sangre Dea, Angel Guardian, dahil in her singer era muna siya para sa musical film na The Heart of Music. At makakasama rin niya rito si Gladys Reyes at ilan pang kapuso. May chika si Aubrey Carampel. Kasunod ng sakripisyo ni Perena, mabigat ang pinagdadaanan ng mga sangre, lalo na si Flamara na naghihinagpis at nais ipaghiganti ang kanyang ina. May guilt feeling din si Tera na siyang iniligtas ng kanyang Ashti. Pati na si Dea dahil ang kanyang inang si Olgana ang pumaslang kay Perena. Siyempre kailangan talaga magsama-sama yung mga sangre para mabuo o maprotektahan ng Encantadia. Ano nga ba ang isang brilyante kung wala ang tatlo, di ba? So, maraming mangyayari, but it's part of the story. So, sana sabay-sabay pa rin at tuloy-tuloy pa rin kumapit ang mga tao. Dahil kahit na may mabibigat at malulungkot na pangyayari, meron at meron pa rin pong patutunguhan yun. Bukod sa Encantadia Chronicles Sangre, mapapanood din si Angel sa musical film na The Heart of Music. Dumalo siya sa red carpet premiere ng pelikula kagabi. Dito raw, napasabak naman siya sa kantahan. Excited ako actually na mapanood kasi dahil nga first time kong gumawa ng ganito. And alam ko na naririnig yung music. Parang may mga sinashowcase sila ng mga song na kinakanta natin ng bata pa tayo para ma-share yun sa mga generation na nakakatuwa. Kasama ni Angel at bida sa pelikula, si Cruz versus Cruz star Gladys Reyes, na masaya raw na maipakita ang ibang side ng pagiging artista. Grateful din siya sa support ng kanyang Cruz versus Cruz family na present sa premiere. My first musical, light drama, and ibang-ibang ako. Yun talaga, ibang-ibang Gladys na sanay silang nakikipagbugbugan ako sa Cruz versus Cruz, di ba? At maraming salamat po pala sa napakagandang pagtanggap niyo po sa amin sa Cruz versus Cruz. Kaya nga na overwhelming din kasi yung support sa akin ng aking Cruz versus Cruz family, they're here. Nandito si Manuel. Sabi ko na nga ba, Manuel, mahal mo talaga ako. Ah! Kasama rin sa cast ang kanyang Cruz versus Cruz co-stars na sina Jenny Gabriel at Elijah Alejo na may duet with Gladys. Kasi nagte-theater ako, tapos to do it sa big screen na makikita ng lahat, it's so fulfilling. First musical din ito ng Sparkle Stars na sina John Lucas at Sean Lucas. Dumalo rin sa premiere ng iba pang Kapuso stars. Pero dahil sobrang nagandahan po ako sa storya, tinanggap ako ng producer, ng director na bilang cast po dito kahit di ako sobrang singer. So 100% binigay ko po yung best ko dito sa movie po na to. Nakaka-touch naman na they took time out of their days just to see this movie. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Tiniyak ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na pabibilisin nila ang pagsisiyasat sa anomalya sa mga flood control project. Sa pagdinig ng komite sa Senado sa mahigit 6 na bilyong pisong panukalang budget ng Ombudsman, sinabi ni Remulla na posibleng abutin lang ng 60 araw ang preliminary investigation. Kumpara yan sa karaniwang 6 na buwan hanggang 1 taon. Ayon pa kay Remulla, isa rin ang paggamit ng artificial intelligence sa tinitignan nila para mapabilis ang proseso ng investigasyon dahil sa malalaking bulto ng mga dokumento. Anya, magandang oportunidad din na magamit ang teknolohiya sa pagsawatan ng korupsyon. Kinumpirma ng Foreign Affairs Department na dadalo si Pangulong Bongbong Marcos sa 47th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ayon sa tagapagsalita ng DFA, makikibahagi ang Pangulo sa pagpupulong ng mga lider at sasaksiang pirmahan ng ilang kasunduan tulad ng pagdeklara sa Timor-Leste bilang ika-11 miyembro ng ASEAN. Tungkol naman sa tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, sabi ng DFA, hindi nila pwedeng pangunahan ang magiging pahayag ng Pangulo. Pero tiniyak nilang
Tatalakayin ng usapin sa kapayapaan, seguridad at kooperasyong pandagat. Sa pagtatapos ng summit sa October 28 ay ipapasa na rin ng Malaysia ang ASEAN Chairship sa Pilipinas. Wala pong sinisino ang stress sa buhay at hindi po kahinaan ang makaramdam ng ganyan, mga kapuso, ha. May iba-ibang paraan ang mga Pilipino para labanan ng stress batay sa survey ng Social Weather Stations. Alamin po sa pagtutok ni Mark Salazar. Kapuso, paano ka nagtatanggal ng stress? Usually po nagpe-pray po ako. Rosary. Very effective. Oh, kaya walang stress na stress, di ba? Tulog lang. Wala akong tulog. Pahinga. Sumasyat lang konti. Tapos kumakanta, medyo okay. Kain, stress eating kasi masarap kumain. Di yan nalalayo sa resulta ng survey ng Social Weather Stations nitong September. Dasal ang pangunahing stress reliever na isinagot ng 16% ng adult Filipinos. 14% ang nagsabing ipinapahinga o itinutulog nila ang stress. 11% ang lumalabas. Pero meron ding panlaban ng positive thinking, pagfo-focus sa trabaho at paglalaan ng oras sa pamilya. Kumakatawan si Janet sa Pilipinong dumaraan sa mabigat na stress at sumasandig sa dasal. Problema ko sa family ko tsaka yung nagkaroon ako ng hindi magandang sa province namin. Bali, nalulun ako sa bisyo. May time na talaga na kaya mo nang bumitaw pero kailangan ka lang ibigay lahat sa Panginoon ng puso mo. Si Mang Renato naman inuunahan na raw ng dasal bago pa dumating ang stress sa kanya. Iyon naman talaga ang kultura ng isang Pilipino na magdalangin talaga sa araw-araw kung kailangan araw-araw. May stress o wala? May stress o wala. Sabi rin ng survey, mas maraming babae kaysa sa lalaki ang nananalangin bilang stress reliever. Sabi ng survey na ito sa mga babae, yun nga, panalangin ang una, and then pangalawa sa kanila ay pinapahinga. At ang iba naman ay positive thinking lang. Pero sa mga lalaki, una dyan, pinapahinga talaga ang stress. Itinutulog ang stress. Susunod sa kanila, gumigimik para makalimot ng stress. Panghuli pa yung panalangin. Mabigat na issue ngayon ng mental health, lalo't 34% na ngayon ng adult Filipinos ang dumaranas ng madalas na stress. Mas marami kumpara sa 27% bago ang pandemya. Pera ang pinaka nakaka-stress, batay rin sa isang survey ng SWS na nauna nating naiulat. Money. Bakit naman yung money? Eh kung wala pang sweldo, siyempre ang mamahal ngayon ng mga bilihin. Ganon din, walang pera pag walang trabaho. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Pakinggan naman natin ang boses ng mga kapuso online kung paano sila mag-distress. Gaya po ng top answer sa survey ng SWS, ang pagdarasal din ang nangungunang coping mechanism ng mga netizen para labanan ng stress. Prayer paired with music, K-drama o di kaya'y ang simpleng pag-inhale at exhale at pag-iisip sa kanilang mahal sa buhay ang sagot ng ibang commenter. Meron ding mga nagsabi na ang pagkain ang kanilang stress reliever. Kape is life naman ang ilang netizen kapag nasa-stress. Para naman sa isang fur parent, nakakawala raw ng stress ang pag-aalaga ng kanyang pet cat. At ang iba naman ay naglilibang sa iba't ibang aktibidad gaya ng running at panunood ng mga pelikula. Pero ano't anuman, tandaan hindi kailangang mag-isa kayong lumaban kung sobra na po ang epekto ng stress. Maaring humingi ng tulong sa mga kakilala o mga eksperto. Mga kapuso, pwede mo ring iparinig ang boses mo sa mga social media account ng 24 oras. Ipinagluluksa po ngayon ang pagpanaw ng social media personality at artist by status by Sparkle na si Emmanuel Atienza, anak ng ating kasama rito sa 24 oras na si Kuya Kim. Mensahe ng pamilya ni Eman, naway isabuhay ng bawat isa ang mga katangian ng compassion, courage, and a little kindness sa pang-araw-araw nating pamumuhay. At kasabay ng aming taus-pusong pakikiramay, atin pong balikan ang masasayang alaala na iniwan ni Eman Atienza.
adventurous, full of life, artistic at expressive. Ganyan nakilala ng marami ang social media personality at status by sparkle artist na si Eman Atienza. So excited for this opportunity. Anak si Eman ng mga kilalang personalidad na sina Kapuso host and news personality Kuya Kim Atienza at Philippine Eagle Foundation President Felicia Hong Atienza. Apo siya ni dating Manila City Mayor Lito Atienza. Mahal kita, Lolo. Hi guys, I just moved to LA and I wanted to... Pero bumuo ng sariling pangalan si Eman bilang isang content creator. Tila ball of sunshine si Eman para sa kanyang libu-libong followers sa social media. Magandang gabi ulit mga kababayan. Nabinansagan ng netizens bilang konyo final boss dahil sa kanyang kwelang accent pag nagsasalita ng Filipino. Marunong naman ako mag-Tagalog na yon. Hindi kaya. Kaya naman ako mag-Tagalog, hindi. Marunong. Marami sa content ni Eman ay tungkol sa kanyang active lifestyle. Kabilang sa mga hilig niya ang calisthenics at rock at wall climbing. Talented din sa visual arts si Eman na nagtapos ng intensive design course sa New York. Kita rin ang kanyang artistic side sa kanyang everyday OOTD na bahagi rin ng kanyang pagiging expressive. Vocal si Eman sa iba't ibang issue o kaya nagbibigay siya ng hot takes. I feel like this is a really hot take and I might get a lot of hate for this, but I just... Ang isa sa mga paksang pinaka-open siya ang tungkol sa kanyang mental health. You know, I was diagnosed with bipolar disorder in my mid-teens. This means that I'd have phases of extreme happiness called manic episodes and... Nitong nakaraang buwan, nag-post siya sa kanyang IG broadcast channel na nag-social media break siya dahil nakakaramdam daw siya minsan ng anxiety kapag nagpo-post siya sa social media. Na ginagawa lang naman daw niya for fun at para i-express ang kanyang sarili. Bumalik din siya sa social media at ibinahagi ang kanyang buhay ngayon sa Amerika. Pero kanina, malungkot na ibinalita ng kanyang pamilya ang pagpanaw ni Eman sa edad na 19. Ayon sa kanyang pamilya, lubos na kasiyahan at pagmamahal ang dinala ni Eman sa kanilang buhay at sa lahat ng mga nakakakilala sa kanya. Lagi raw niyang ipinararamdam sa kahit na sino na may nakikinig sa kanila at hindi siya natakot na ibahagi ang kanyang mental health journey. Nakatulong daw ang kanyang pagiging totoo para maramdaman ng iba na hindi sila nag-iisa. Bumuhos ang pakikiramay at pagdadalamhati mula sa kanyang Sparkle GMA Artist Center family, kanyang mga kaibigan sa loob at labas ng showbiz industry. Inalala nila ang kabutihan at ang masasayang alaala na naiwan sa kanila ni Eman. At mahal kita mga kababayan. Hiling ng pamilya Atienza, alalahanin si Eman sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng kanyang mga katangian tulad ng kanyang malasakit, katapangan at paggawa ng kabutihan sa araw-araw. Sa ngalan po ng GMA Integrated News, lubos po kaming nakikiramay sa pamilya ni Eman Atienza. At sama-sama po nating ipagdasal ang pamilya Atienza. At yan po ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.